Itong si Chavit Singson, wala talagang magawa sa buhay. Pansinin nyo naman kasi, Mr. President, pansinin nyo naman itong si Chavit Singson. Walang pumapansin eh. Akala ko kung ano naman bomba ang ipapasabog nito doon sa kanyang press conference kanina. Na sinabi nga ni Montulfo na maglalabas nga daw ito ng pasabog. Eh yung mga pinagsasasabi niya, yung pa rin dati niyang mga accusations. Mr. Chavit Singson, kung wala rin lang kayong daladalang ebidensya, eh dapat naman hindi niyo na ginawa mag-aksaya ng panahon at istorbohin ng mga reporters. Ako allocable nila sa congressman. Nabigyan din si special assistant ni President. Si Nagdabeo. May allocable din. Saka si Executive Secretary, 8 billion ang allocable nila. Binigyan niya lahat para hindi siya mabintangan, para walang umangal. He tolerated grabbing corruption para makapagnakaw lang na walang makapag-sita sa kanya. Yun ang tunay na nangyayari, mga kababayan. So magising po tayo at hindi na po tama itong ginagawa nila. Si Saldico, 121 days bago nakasuhan, pinilit nila kinasuhan after 121 days. Nung nakalata si Saldico, na nilalaglag na dahil paalam na babalik na, huwag muna, kami bala sa'yo. Masyadong mainit pa. So, diyan ka muna. Kung nakahalata na nilalaglag na siya, nagsalita na. Noong nagsalita, 7 days. May kaso, may warrant of arrest. Yan ba hustisya? Wala kanukuha ng hustisya dito sa ating bansa. So, etong dalawa ito, importante testigo ito dahil sila nakakalam. Ngayon, hinahanap na yan. Pag pinatay yan, wala ng testigo. Si Diskaya, dapat ilabas para magsalita. Saan tayo magsusumbong? Wala. So kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization. It should be ASAP. And we will march to Malacanang. Walang naiiba doon sa mga inilabas nyo diyan sa inyong press conference sa sinasabing pasabog daw ninyo. Ang pinakamaganda niyan, kung talagang pasabog yan, yung accusations nyo tungkol dyan sa mga project daw, sabi mo, sa Ilocos Norte, dyan sa Norte, mga projects na flood control, sinasabi mong may paboritong contractor, at kung ano-ano pa, mga pinagsasabi nyo tungkol sa projects na involve itong Malacanang, itong si PBBM, pati yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Sana medyo solid na ang dala nyo. Sana may dala na kayong mga dokumento na matibay, na ebidensya, ibandera nyo sa media, gumawa kayo ng maraming kopya, i-distribute mo doon sa mga mag-a-attend na mga media people. Sa ganon, naiiba na yung iyong accusations. Medyo may tibay na. Meron ng pundasyon ng inyong accusations. Kaso ganun pa rin eh. Kung ikaw ay binu nung nagkaroon ng rally sa EDSA, ang bit-bit niyong mga issue yan din eh. Na sinasabi mo, itong si PBBM ay ganito, si Sandro Marcos ay ganyan. Walang naiba. Itong pasabog nyo, sabi nga ng mga kabataan, supot. Walang nangyari, walang surprising, walang sumabog. Supot. Or baka utot. Ay nako, kulang sa pansin itong matandang ito. Sinasabi nga natin, kung ikaw ay maggagawa ng isang press conference sa ganyan, na meron pang merong mga invited media people na excited, na akala kung ano ang bit-bit yung ebidensya, i-convert nyo lang sa PowerPoint yung mga dati nyo nang sinasabi. Ginawa nyo lang PowerPoint. Ang problema sa PowerPoint, mga narratives lang. Mga narrative nyo kung ano gusto nyo sabihin. Yung mga sinasabi nyo noon pa, i-convert nyo lang sa PowerPoint yung narrative nyo. Yung lyrics,
Pinroject lang do sa board. Pero wala kayong pinroject sa board na katibayan. Wala kayong resibo, wala kayong ebidensyang iprinoject. So, anong naiiba ngayon? Ano yung sumabog? Ang bihira ito talaga si Chavit Singson. Sinasayang mo yung oras ng mga media people. Sa bagay, siguro, nakatikim na maganda, masarap na treat yung mga nakatikim siguro na masarap na treat yung mga media people dyan. Dahil ikaw may pagkagalante ka naman. Kaya lang, inaasahan namin na meron kang bit-bit na mga ebidensya doon sa mga sasabihin mo. Kaya nagtawag ka ng media, tumawag ka ng press conference. Kaso wala nga. Alam nyo, kung tutuusin, mabait talaga ang gobyerno sa inyo eh. Dapat kasama itong si Mike Defensor dito sa mga kinasuhan, kasama nitong si General Pocis. Mabuti nga hindi pa kayo kinakasuhan eh. Kasi yung mga pananalita nyo, although hindi nyo diretsong sinasabi na mag-aklas ang taong bayan, hindi nyo diretsong sinasabi na bumitaw itong Armed Forces of the Philippines sa pagsuporta sa presidency, itong si PBBM. Ang direksyon, ang pananalita, ang gesture, ang mga sinasuggest ng inyong mga sinasabi, ng inyong mga naratibo, ay papunta doon sa inciting to sedition and rebellion. Ganon yung mga takbo ng pananalita nyo, gestures nyo, at yung mga suggestions ninyo. Hindi nyo lang dinidiretso, iniikutan nyo yung batas. Hindi ka mukha nung ginawa ni General Pocis na sinabi niyang diretso, hindi siya nakatiis nung gabi. Doon sa rally, sinabi niyang diretso na bumitaw na itong mga Armed Forces of the Philippines, itong mga sundalo sa pagsuporta dito kay PBBM. Kaya yan, nagkakaso siya. Pero bilang lalaki, bilang gentleman, bilang isang general, dapat tanggapin mo ng bukal sa iyong kalooban yung pagkaso sa iyo at pag-aresto sa iyo dahil may nilabag kang batas. Hindi yung gagawa kayo ng kalokohan, gusto nyo binibaby kayo. Gagawa kayo ng mga illegal, gusto nyo special treatment kayo. Gusto nyo hindi kayo gagalawin. Kasi ang tingin nyo nga kay PBBM weak leader. Ngayon, pag nakukulong kayo, pag naaresto kayo, ang dami nyong satsat, ang dami nyong pinagsasabi, ang sinasabi nyo, ito ay kasalanan ng gobyerno. May nilabag kayong batas eh. Na-demanda kayo. Hindi naman kayo didemanda nang wala kayong ginawang mali. Hindi kayo didemanda kung wala kayong nilabag na batas. 'Di ba? So ngayon, itong si Chavit Singson, hindi ko lang alam, hindi ko napanood lahat ng mga pananalita nito. Pero ito, bordering na rin ito eh, sa inciting to sedition at inciting to rebellion. Kamukha rin ni Mike Defensor. So, sige pa, gawin nyo yung gusto nyong gawin, pero pag kayo ay may nilabag sa batas, huwag kayong ngangawa, nakamukha ng ginagawang pagngawa ngayon, nitong sila Pocis, nitong sila Atty. Topacio, at nung iba pang mga retired officers na sinasabing ito raw ay harassment. Kung kayo ay gagawa ng mali, magpakalalaki kayong harapin nyo ang inyong magiging kaso. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo para tingin po natin sa ating mga kinaukulan, yung ating mga comments, at pipilitin din nating masagot ang mga komento na yan. At paki-share na rin po sa ating mga kaibigan, sa ating kamag-anak, itong ating video. Nang sa ganon, lumawak ang ating munting community. Hanggang dito lang po, mga kapatid na kabayan, at ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo.